Kay kadamo sa mga loopholes kag lapses sa national laws, ang mga national government agencies with their administrative circulars tama kahalog kag pwede gid ang mga pag-abuso matabo diri sa syudad. Iti wala gawas ang safeguards, wala sang mga protections. Kapos lang gali mag-issue sang certificate of non-coverage. Tapos kapos lang mag multiple phasing ang project. No, wala sang kasiguraduhan na kung fully appropriated ng project sa ila na completion or hindi. Other na gyapon sa discretion kung sino gapasar sa national law. Wala man sang categorical statement ang DPWH anong parameters mag-provide sang sectioning sang public works. Wala. There are no safety nets for the Ilonggo people. There are no safety nets for the taxpayers. Ti kaluluoy sa aton. Ang akon ginapangabay sa ato ng mga congressional representatives, both kay Congress woman Jam Baronda kag sa Uswag Ilonggo Party List. I am imploring their help no i-reform tani ang mga national laws kag we need to pass national laws nga magproteksyon sang ato ng mga constituent, especially sa mga flood control projects, because kapos lang ya i-flag nga environment enhancing project siya pero wala sang study, wala scientific basis nga nagapamatuod na environment enhancing. It could be argued gani sa pagkitid sang sapa nag-worsen pa ganing environment. Sakto gid, I mean, ang purpose ng Quadcom is to determine sang factuality. As per records ng Quadcom, dakop gid wala sang scientific study, wala sang scientific basis sa pagkitid sang sapa. Do with that as you will. Common sense na lang kung ginapakitid na tunong sa ano biniya ang gwa niya. Anyway, ang purpose ng ako na privilege speech, nagpangabay gid ako sa ato ng mga congressional representatives. Considering nga amon ang findings sang City Council, wala ko man gina-preempt ang Quadcom, pero amo na ako ni impression nga kaathag gid kaayo kag undeniable naman. Wala ako nag-assume malice sa ato ng mga congressmen, pero in view sa ato na discoveries, kabay pa maaksyonan kag matagan reforms ang ato na national laws. Councilor, do you see problems sa mga projects sa implementing phases? It's a very good question. This is a very sensitive topic because the opposition might interpret this in a political way. Pero frankly, from an academic perspective, kung hindi klaro sa GAA nga for total appropriation for the completion of the project, ano gwa sina? Pinagusto slippage ang DPWH? Pagusto dugang budget? Pwede, as stated earlier, pwede na first phase. Ghost lang Hypothetical lang niya, wala ko ga-allege First phase, ghost lang Tapos sa second phase, i-partial completion na to. Third phase, i-appropriate na to. Same budget, pero completed na. So, since wala sang safeguards as admitted by the DNR and DPWH, purely sa unbridled and unrestricted discretion sang congressman, posible gid I'm not alluding, I'm not jumping the gun pero posible gid na may mga abuses nga katabo, kag posible gid nga may mga ghost projects, possible. But I'm not saying na may ara kay ako I don't have personal knowledge, neither do I have the evidence. I'm just saying in the realm of possibilities, posible gid kayo. So how do you take some projects na gin-implement sa city government in phases, like markets, like ibang mga project na implement man sa city in phases? Well, it's different. Kaya appropriation chairman ako, magitaan ko tanan ng mga documents na it was clearly stated na first phase siya. When you say first phase, ang structure niya, ang mga kabilya, mga simento. Second phase, kaklaro, nga furnishings kag finishings. So, as stated na, kag hindi ka man, as you mentioned earlier, ti mga markets na, gina-loan ina sa bangko. So, specific gid na ang mga descriptions sang ina na facing kag ang completion sa ina na project. Hindi mag-release ang bangko kung hindi ma-complete ang partial completion sa project. Anyway. Pero sir, how is this different from the national government funding a multi-year projects and implementing it in phases? Well, as stated sa Quadcom hearing, as stated man sang DNR kag DPWH, hopefully ang mga representatives to sa lahat, pero as stated sa Quadcom hearing,
wala sang specifics. Mabutang na daya mitigation, flood mitigation project, section 9. That's it. Wala nakabutang da phase 1. Di mayo tani at hagtani kon nakabutang da phase 1, phase 2 or for completion may it's just a 10-worded phrase tapos 150 million na. Ka-vague, kag-unclear kung whether phases siya or ano gid man. Susubong sa radyo, sa media, gina-criticize ang nga facing na project. I mean, it's very possible given the conditions na base, wala ko ya conclusion, base may mga abuses nga natabo. Councilor, after sa third Quadcom and findings ini, may plan pa kita nga may ikaapat pa nga Quadcom hearing on waterways project? Again, hindi ako ka-preempt sa findings ng Quadcom whether satisfied sila sa investigation, but it's clear to me, at least subong may mga answers na. What is clear nga wala gintunan ang mga project antes gin implement, wala gintunan antes gin obrahan budget. So dara pa lang may mga anomalya. So kung may mga pagbaha dara, there is no basis na mag-refute sa mga allegations sa mga residente. Kaya wala basis, wala sang study. As far as that is concerned, ongoing niya mga solusyon sa paghatag sang solusyon sa pagbaha. Kalawig pa ni, I mean for the investigation, it's possible nga perhaps i-conclude na nila, pero ang paghatag solusyon sa pagbaha long winding siya. It would take decades. Pila ka mga lupa ipamakal sang syudad para mag-expand sa mga sapa kag mga suba naton. This will be an ongoing thing. Pero for the purposes of the investigation, base, nakakonclude na sila. Hindi lang ko kambal in behalf ng Quadcom. Sir, may upcoming study ang city on flood vulnerability and hydrologic situation sa city of Iloilo. Indihan maka-preclude ang mga statements nimo sa maging findings ng UP professors kung ano man ang mga basis nila nga mag-conclude nga agaba ang barangay or amo na ning hydrologic conditions ang syudad sa Iloilo. Well, they are experts from the technical standpoint lang nila. Ako ya from the factual and legal standpoint. Nga wala sa mga prerequisite studies na gin-conduct. It could be possible na lain man ila na findings, but they would not be influenced ako ng mga impression di after the Quadcom hearing. Kasi may araman sila ila methodology paano mag-determine sila.